Greetings po in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ayan. So ang message po natin ngayon, ang title ay Love and Mercy. Ayan. Alam ko marami po ang makaka-relate sa atin today dito sa message na to. Kasi as you listen doon sa ating pong sermon ngayon, makikita mo, mamimirror mo Isasalamin ito yung sa kwentong ito, isasalamin naman ito yung ating pong kalagayan, yung ating pong situation, actually, yung buhay natin. Okay. Kukunin po natin yung ating sermon ngayong umaga in Book of Lamentations. Okay. Based po sa consensus na maraming mga Bible scholars, Christian Bible scholars, ang Lamentation daw po ay sinulat ni Jeremiah. At alam naman natin, si Jeremiah is a weeping prophet. Iyakin to. Okay, si Jeremiah, iyakin to. So, sino dito yung iyakin pag may problema? Siyempre, walang aamin, di ba? Okay, samahan niyo po ako. Please open your Bible first in Jeremiah 29:11. Alam ko, marami sa inyo favorite itong Jeremiah 29:11. 'Di ba? Kahit na nakahiga sa banyo, may mga sticker pa kayo nito. Sa sasakyan ninyo, may sticker kayo nito. Ito isinulat ito ni Jeremiah. Remember 29:11, "For I know the plans I have for you." Alam niya yung plano ng Lord sa buhay niya. Declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Now, part ng Christian journey natin, mga kapatid, yung testing ng faith, part ng journey natin in our Christian walk, is syempre yung mga pagsubok, yung mga problema, di ba? Hanggat nandito tayo sa ibabaw ng lupa, talagang meron talaga tayong mga battles, meron tayong i-overcome na mga problems, so it's all part. Okay. Now, puntahan natin yung Book of Lamentations in chapter 3, verses 18 to 23. Tingnan ninyo. Alam nyo, kahit na seasoned Christian ka, matagal ka ng Kristiyano, tingin mo nga sa sarili mo, you're strong enough, di ba, sa faith mo, nasabi mo, yung faith mo ay unshaken, di ba, hindi ka matitinag. Pero alam mo, nakita ko from this story, and even sa atin personally, di ba, kahit nga seasoned Christian ka, talagang may season, may time talaga na susubukin ka talaga May time talaga na gusto kang i-overwhelm ng mga problema. Ito si Jeremiah in Lamentations chapter 3 verses 18 to 23, dumating siya doon sa punto, sa situation na nagkaroon siya ng parang re-evaluation doon sa kanyang situation. Sabi niya sa verse 18, "And I said," okay, take note, "and I said," ibig sabihin, kinakausap niya na yung sarili niya. Okay, so dito yung pag may problema, kinakausap niya na yung sarili niya. Amen. Nakakatuwa, no? Pero totoo yun. Kinakausap mo na yung sarili mo, "And I said, my strength and my hope have perished from the Lord. Remember my affliction and roaming, the wormwood and the gall. My soul still remembers, and it humbled in me. This I recall to my mind." So, ibig sabihin, in verse 21, preoccupied na yung mind niya ng mga problema. Di ba? Sabi dito, balikan nga natin yung verse 20. Sabi dito, "Remember my affliction and roaming, the wormwood and the gall. My soul still remembers, and it humbled in me. This I recall to my mind." Lagi niyang naaalala yung kanyang mga problema. Hindi makakain, hindi makatulog. Ayan. "Though the Lord's mercies, we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness." Tingnan natin sa Tagalog. Ang ganda rin po ng version ng Tagalog. Sabi dito, "Nawala na ang aking lakas at lahat ng pag-asa." Kinakausap niya sarili niya, church.
lahat ng pag-asa sa Panginoon. Napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Totoo ba yon? Nakapanghihina ba pag naaalala mo yung mga problema mo? Nakakapanghina ba pagka parating na yung may mga bills mo? Amen? Nakakapanghina ba pagka galing ka sa laboratory ng hospital, nagpa-general check-up ka, tapos paparating na yung report? Pero, nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na. Ayan. Okay. Doon naiisip niya yung mga troubles niya, pero nagkakaroon pa rin naman siya ng hope. Sabi niyo doon sa una, nawala na yung pag-asa niya. Pag-asa kanino? Kay Lord. Dahil doon sa pag naalala niya yung mga problema niya. Pero nanunumbalik naman yung pag-asa niya, pag naalala naman niya, yung pag-ibig at awa ng Panginoon na walang katapusan. Ang ganda dito, sabi niya, at iyan ang dahilan. Amen. Kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito yung sinasabi ng English version na, great is thy faithfulness. Alam nyo ba na ang faithfulness ng Lord ay hindi naman nakadetermine sa faithfulness mo o sa faithfulness ko? Ano ang sabi ng book of 2 Timothy chapter 2 verse 13? If we are unfaithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is, because God is faithful. Sabi nga natin, kung tayo minsan ay nagwa-wonder, nagkakamali tayo, nagiging unfaithful tayo, pero si Lord, hindi siya magbabago. Kaya nga, great is thy faithfulness. Okay? So, ito yung experience ni Jeremiah. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, buti na lang, nandyan lang si Lord. Isipin mo sa lahat ng mga pinagdadaanan mo, isipin mo kung wala si Lord. Paano na? Paano na? Saan ka kukuha ng hope? Pero buti na lang nandyan si Lord. Kaya, you need to encourage yourself na ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, matatapos din yan. Amen ba? So, reading this book, itong Lamentation, ito po ay pag binasa mo, the book of Lamentation is filled with tears and sorrow. Kaya siguro marahil si Jeremiah tinawag siyang the weeping prophet. Okay? Dahil kung titingnan natin yung background po ng story, bakit ba? Bakit ba siya dumating sa ganong kalagayan? Okay. Pag binasa niyo po itong book na to, makikita mo na kung ano yung nangyari sa kanila. Okay. So from the text po na binasa natin ngayong umaga, yung Judah, yan po ay isang lugar na ang capital ay Jerusalem. Na itong the city of Jerusalem, sila po ay nagsuffer sila po ay nagfall sa kamay ng mga Babylonian army under Nebuchadnezzar. So ibig sabihin, nung unang panahon, walang pinagkaiba yan sa sinakop sila. Okay, sinakop sila ng Babylonia. Okay, so pag sinakop ka ng isang bansa o ng sinuman, magkakaroon sigurado ng crisis sa buhay nila. Okay, so siyempre, sa pag sinakop sila, merong mga mamamatay at meron din namang magsusurvive. Now, ang nakakalungkot po dito, yung mga survivors, dahil sila ay nag-survive doon sa siege, sa pagkakasakop ng Babylon, ang nangyari siyempre, desperate sila ngayon sa kabuhayan nila. Di ba? Desperate sila for food. Hindi nila alam kung ano na mangyayari sa kanilang future. So, even if they look around sa paligid nila, pag tiningnan nila, hindi nila alam kung saan at kung sino manggagaling yung tulong. Nakaranas na ba kayo nung ganun? Yung nasa lowest point ka ng life mo and walang nandun para tulungan ka.
At ganun yung kalagayan po nila. So kinukwento ko po sa inyo para magkaroon kayo ng background dun sa story, bakit umabot si Jeremiah sa ganoong thinking. So sa ganoong unbelief. Okay? So, once ang bayan ng Jerusalem ay kinukonsider nilang reyna or queen of among the nations, pero ngayon para na siyang hopeless widow. Kasi nga wala na, sila ay na-conquer, sila po ay nasakop. Naniniwala ba kayo na pag ikaw ay sinakop, suppose ang bansang Pilipinas ay sinakop ng ibang bansa, siyempre, pag ikaw sinakop, hindi na magro-rule yung batas mo doon. Ang magro-rule na doon yung batas ng sumakop sa'yo. Tama po ba? So, siyempre, dahil sinakop sila, wala na. Ano na sila? Desperate na sila. Di nila alam kung saan manggagaling yung kanilang supply at hindi rin nila alam kung paano na mangyari sa kanilang kinabukasan. So, ang masakit pa dito sa binasa nating text ngayong umaga is yung realization ni Jeremiah na yung kanilang suffering ay pwede naman sanang ma-avoid. Church, listen na pwede naman sanang ma-avoid. Yung mga bagay-bagay sa buhay ng tao, meron naman palang pwedeng ma-avoid. At yung realization din nila dito is pwede sanang ma-avoid at na-realize din nila na yung kalagayan pala nila ay sila din naman pala yung may kagagawan. Okay. How? If you read your Bible again in Book of Deuteronomy, kasi we're talking about the nation of Israel, okay, itong mga Israelites, if you read your Bible in the Book of Deuteronomy, specifically in chapter 11, chapter 11, makikita mo dito, binigyan sila ng choice ng Lord. Okay, if you read Deuteronomy 11, God gave them a choice, either a life of productivity and enjoyment made possible sa pagsunod kay Lord. Okay, yun yung choice ng Lord. Ang sabi ng Lord, di ba? Sige, if you obey. Okay, then you will enjoy life. Nga lang, siyempre, kailangan mong sumunod sa Panginoon. O mamili ka, or a life of difficulty and opposition. Yan ay mangyayari naman pag ikaw naman ay nagsuway, nag-disobey. But, ito nga, unfortunately, over and over again, reading your Bible, makikita mo paulit-ulit na pinili nila ang mag-disobey. So, yun yung sinasabi ko na nagkaroon siya ng realization na binigyan naman tayo ng choice ng Lord eh. Naniniwala ba kayo na ang choice is important? Di ba? Choice is important. Yung nangyayari sa life natin sa araw-araw, most of them are product of our choices. So binigyan ng Lord ng choice ang bayan ng Israel, ngunit pinili nila ang mag-disobey. Okay. So ano ang result? Ang result, syempre, they have lost their peace. Syempre, pag sinakop ka, wala ka ng peace. Naniniwala ba kayo na pag punong-puno ka ng mga problema, talagang wala kang peace? Yung sinasabi natin, hindi makakain, hindi makatulog. They lost their happiness and hope na dati nilang ini-enjoy. Okay, well, church, some of you may be feeling that way today. Maaari sigurong nawala na yung peace mo, nawala na yung happiness and hope. Hindi ko alam sa inyo, buti na lang. Yan. Buti na lang, nandyan lang si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, buti na lang, nandyan lang si Lord. Nandyan lang naman talaga si Lord eh. Amen? Nandyan lang, hindi naman siya lumalayo. Sino lumalayo? Tayo lumalayo eh. Di ba? Doon sa binasa natin ngayong umaga, words of comfort ito sa atin. Na totoo naman na kung meron tayong mga distresses, meron tayong trouble, meron tayong good news. Yes, alam ko meron tayong mga tragedies in life. Pero in the midst ng lahat ng mga afflictions natin, nandyan lang si Lord. Amen?
that He is for us and not against us. Now, balikan po natin yung verse 18 ng chapter 3 ng Book of Lamentations. Examinin natin itong text na to. Okay? Sabi dito, and I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Tingnan niyo kung sino nagsasalita dito, ha? Church, si Jeremiah to. Si Jeremiah to na nagsulat ng Jeremiah 29:11. Na alam naman niya yung plano ng Lord eh. Alam mo naman yung plano ng Lord sa iyo eh. Tama? Alam mo yun. Hindi mo maitatanggi. So nakita natin, kahit pala seasoned Christian ka, pwede ka talagang dumaan sa mga afflictions. Di ba, hindi tayo exempted. Now, sabi sa Tagalog, nawala na ang aking lakas at lahat ng pag-asa sa Panginoon. Grabe, no? Talagang naisip niya yon. Kasi pansinin niyo po yung sinabi dito, I said. In other words, nasettle na yung kanyang conviction. Naniniwala siya in his mind. Buo na sa kanyang paniniwala sa isip niya na directly to the fact na yung faith and hope niya kay Lord was hindi lang to basta-basta slightly shaken. Wala na. Ano sabi niya? My strength. My strength. Yung lakas niya. Ito pong my strength na to, these words carries with it the idea of exhaustion. Diba? Yung simot na. Ubus na. Di ba? Yung ubus na ang pasensya ko sa iyo. Di ba yung ganun? Ubus na-exhaust na. Well, alam niyo po, church, it's one thing na broke ka or hungry, pero alam mo bukas, sweldo na. Tama? Yung alam mo na, naku, wala nang laman ng rep, wala nang lulutuin, pero buti na lang bukas, sweldo na. And it's another thing. Yung broke ka, hungry ka, and you realize na wala ka palang trabaho. At wala ka rin pambili ng pagkain. At ito yung kalagayan ni Jeremiah. Church, nakita niya yung sarili niya in that situation. Sabi niya, my strength and my future is dead. Naalala ko tuloy yung isang widow sa story ni Elijah, di ba? Yung tinanong siya ni Elijah kung anong pang meron siya doon sa bahay. Sabi niya, last na po itong pagkain na to. Di ba? Pagkatapos ito, mamamatay na kami. Di ba? Yung ganong situation, yung alam mo, wala na po, last na po ito. Wala, 5 pesos na lang po talaga. Wala na, last na. Exhausted na. However, church, ang question is, paano ba dumating si Jeremiah sa ganong kalagayan? How did he reach that point in his life? Now, again, in verse 18 yung binasa natin, na-discover natin that Jeremiah has lost his strength and his hope kay Lord, okay, and for the future. Now, it's quite interesting kung titingnan mo yung actual definition of word na hope. Okay, ang ibig sabihin ng word na hope ay to wait. Kaya ka nag-aantay kasi umaasa ka. Amen. Kaya ka nag-i-stay kasi meron kang hope, umaasa ka. And kaya ka patient kasi may hope ka. Alam mo sa ating mga anak ng Diyos, you know why you have this strength to wait? You know why you have that strength to be patient? Kasi may Holy Spirit ka. Di ba siya yung fruit ng Holy Spirit is patient. Okay? So, kung titingnan mo, yung actual definition of hope is to wait, to stay, to trust, and to be patient. Pero nawala na yun, sabi ni Jeremiah, nawala na yung aking hope. So in essence, Jeremiah has given up on his expectation of God's ability to help him. Nawala na. Okay, so he lost everything. Naniniwala siya na siya ay iniwan ng Diyos. Kaya marahil siguro,
kinakausap niya yung sarili niya, sabi niya, I'm tired of waiting. I'm tired of being patient. I'm tired of this pain. I'm tired of staying because nothing seems to change. I'm tired of trusting. Kasi wala naman ako nakikitang pagbabago. Di ba? Meron nga iba, pagod na akong maging mabait. Amen? Sino dito yung pagod na maging mabait? Church, listen. What we have here is a struggle. Tingnan nyo pag binasa mo, binalikan mo yung Lamentations chapter 3, 18 to 25, ang mapapansin mo doon ay struggle between unbelief and faith. Ibig sabihin, doon sa loob ni Jeremiah, may naglalaban. Sa isip niya, may naglalaban. Unbelief at saka pananampalataya. On one hand, Jeremiah rightly attributes that God is the source of his strength and hope. Ano sabi niya? Nagpe-perish na yung kanyang strength and hope for God. So, ibig sabihin, alam niya na yung kanyang lakas at yung kanyang pag-asa ay nanggagaling sa Diyos. But on the other hand, persuaded din siya, naniniwala din siya, meron din siyang conviction na siya ay pinabayaan ng Lord. Bakit ganun yung kalagayan niya? Na parang bonus sa isip niya. In verse 18, sabi niya, and I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Wow. Kasi ganyan ang tendency ng tao eh. Kapag bless, happy. Pag may problema, i-blame si Lord. Akala niya, pinabayaan siya ng Panginoon. Tama po ba? Amen? Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, parang ikaw ang pinag-uusapan. Are you getting that, church? Tama, di ba? Di ba parang ganun yung situation eh. Na, mayroong attributes of faith si Jeremiah na alam na yung lakas niya at yung pag-asa niya kay Lord, nanggagaling. Pero on the other hand, parang pakiramdam din naman niya, pinabayaan siya. Ano ba talaga? Ano ba talaga, Jeremiah? Di ba? And I said, my strength and my hope is perished from the Lord. And what brought Jeremiah to this conclusion? Okay. Sabi sa verse 19, remembering mine affliction and my misery. So, ibig sabihin, meron tumatakbo sa kanyang isip. Meron talagang battle in our mind. Amen. Kayo po, pag naaalala ninyo yung mga bayarin ninyo, naalala ninyo yung mga problema ninyo, and nobody there to help you, you know what? The easiest thing to do is to quit. Tama? At kung di ka naman magkukwit lang, maghahanap ka pa ng sisisihin. Nakita ninyo? Di ba? Sinisisi niya na nga si Lord, bakit ganun yung kalagayan niya? Naghahanap siya ng sisisihin. Ayaw niyan mag-take ng full responsibility with their own faults. You know, church, minsan caught up tayo remembering na we lose all hope and future dahil nga dun sa mga problema natin. Pero pag hindi tayo careful, church, sa ganyang mga kaisipan, well, talagang malulus talaga natin ang pagpapala ng Panginoon. Kung babalikan natin in verse 19, yung proper context nito, the Hebrew writer, is referring to Jerusalem's state of destitution. Ibig sabihin nito, pag binasa mo to, talagang ang context talaga nito is yung kahirapan, yung puot, yung kapaitan ng nararanasan ng bayan ng Jerusalem. Now, in verse 20, tingnan nyo po ito, sabi dito, my soul still remembers and it humbled in me. Sabi sa Tagalog, at kung palagi ko itong iisipin. Church, naniniwala ka ba na yung mind mo, hawak mo yung remote control? Alam mo? Na alam mo naman na pwede mong i-change yung channel nung iniisip mo. Kasi di ba lalo na pag mag-isa ka,
Ayan. Ang ganda-ganda ng gising mo. Tapos bigla mong maalala, ito palang araw na to, meron ka palang babayaran. Itong araw na to, ang dami palang gagawin. Sabi dito, at kung palagi ko itong isipin, manghihina ako. Totoo ba nakakapanghina? Paano hindi ka manghihina? Hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Manghihina ka talaga. And when that pain consumed you, and now it's deep and starting to overwhelm your innermost being, so tingin ko ngayon, habang nakikinig po kayo, nararamdaman nyo at nakaka-relate na rin kayo doon sa situation ni Jeremiah. Tama? You know the feeling. You know the feeling nung ganon, yung ganong situation. So, what we see, church, what we see here is the behavior of a person in deep anguish or pain or suffering. In fact, this is an excellent word picture of you and me pag tayo ay overwhelmed na mga problema natin. But the question again is, what to do when life is hard? What to do? Alam mo, ang nakita ko unang-una, doon sa binasa din nating text, ang unang-una is, we need to humble ourselves before the Lord. It humbled in me. Ang sabi niya, imbis na yung problema ma-overwhelm siya, mas hinumble siya. Okay? Kaya, sabi ng book of 2 Chronicles, chapter 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves. Makita mo, yung word na if. Okay. And then the requirement is humble themselves and pray and seek my face. Because if you humble yourself, you will pray. And you will seek for God. And turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and heal their land. Sabi ng Book of Lamentations in verse 21, pero, ayan na church, ito yung sinasabi ko dumadating tayo doon sa point na nagdududa na tayo kay Lord. Dumadating yung point na gusto na nating mag-quit kasi nanghihina na tayo sa mga problema, may mga ganong situations. Gusto na nating mag-give up, di ba? Lalo na pag naaalala natin yung mga problema natin. Pero buti na lang, nandyan si Lord. In verse 21, sabi dito, pero nanumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na. See, kung ano yung nangyayari sa mind niya. Kaya mahirap pag nag-iisa ka No? Pag nag-iisa ka, kung ano-anong naiisip mo. Dito, ang hirap kaya nito, dalawa yung naiisip niya. Di ba? Merong battle talaga going on sa kanyang mind. Sabi niya, pero nanumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. At yan ang dahilan. Wow. Church, kailangan mo, when life is hard, you need first to humble yourself and remember that the Lord is good. Kailangan mong maalala yung habag at pag-ibig ng Diyos sa iyo. Alam mo, kung naalala niyo po yung mga previous message natin noon, di ba sabi ko nga, it's very important, especially if you are in the midst of your afflictions, na kailangan naalala mo na may Diyos na nagmamahal sa iyo. At yung Diyos na yun, handa kang tulungan. Yung Diyos na yun, hindi ka pababayahan, hindi ka iiwanan. In other words, two things, something happening on the inside of Jeremiah. Something on the inside brought about a change in his mind. Kasi doon sa una, buo na yung conviction niya Diba? Wala na, patay na yung future ko. Okay, wala na akong hope. Wala na yung lakas ko sa Panginoon. Pero, meron din on the other hand na nagbalik sa kanya, sa katinuan. Jeremiah wanted to quit, but something on inside caused him to stay. Okay, kaya
In Jeremiah chapter 20 verse 9, I know you're familiar with this. Sabi dito, but if I say, na-realize ko, si Jeremiah, human as we are, kagaya din natin siya, talaga mahilig talaga siyang kausapin sarili niya, no? No? And always, of course, dumadating naman siya doon sa realization, I believe, nandun naman ang intervention ng Panginoon. Di ba? Wala na, nanghihina na siya, wala nang pag-asa, wala nang lakas, wala nang future. Pero sabi niya, but if I say I will not mention His word or speak anymore in His name, ayoko na. Di ba? Ayoko na, hindi na ako mag-church, hindi na ako magpe-pray, hindi na ako magse-cell group, ayoko na. Wala na akong lakas. Wala na akong hope. Hindi na ako naniniwala. His words is in my heart like a fire. Pero hindi ko magawa. Di ba? Kasi nag-uumapaw sa puso ko. Sabi niya ganun. Tama ba? Di ba minsan gusto mo na mag-quit, pero hindi mo magawa. Kasi meron deep inside your heart. Especially yung mga word na nare-receive mo. It's like a fire. Diba? Mainit yun sa puso mo. A fire shut up in my bones. I am weary of holding in it. Indeed, I cannot. Gusto ko nang bumigay, pero hindi ko magawa. Tama? You see, something on the inside of him reminded him that his battle belongs to the Lord. Diba? Dapat lagi nating naalala, kung meron tayong mga battles, isipin natin lagi na yung battles na yan ay belongs to the Lord. And no weapon formed against us shall prosper and succeed. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ito yung sinasabi natin, lilipas din yan. Amen? Lilipas din yan. Naniniwala ba kayo, lilipas din yan? Yung problema mo nga last month, ang tindi, lumipas eh. Tama. Nalampasan mo Hindi mo na-realize, nalampasan mo. Ngayon, bago na naman, nag-iba lang ng pangalan, nag-iba lang ng kulay, nag-iba lang ng damit yung problema. Pero yun din yun. Sa kung paano ka tinulungan ng Lord noon, tutulungan ka rin niya ngayon. Amen? So some of you may be feeling like Jeremiah this morning and ready to give up. At marahil siguro, kinakausap mo na yung sarili mo, my strength and my hope have perished from the Lord. Well, church, let me encourage you, don't give up. Stay fighting. Keep on believing. Kasi anuman ang pinagdadaanan mo, anuman problema mo, okay, merong pangako ang Lord sa kanyang mga anak in book of Romans chapter 38 verse 39. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able. Yung pagsubok, yung problema, gaano man katindi yan, hindi ka i-overwhelm yan. No one can able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen? Kaya, buti na lang, nandyan si Lord. At alam mo yung pag-ibig at habag ng Lord sa'yo. So, something inside kay Jeremiah that he started to remember. Diba? I can imagine in his loneliness, ni-review niya yung kanyang mga experiences. Church, balikan mo. Diba? Balikan mo. Nakatingin ka lang kasi doon sa future mo na pwedeng mangyari, yung mga worries mo. Alam mo ba sa 10 worries mo, most likely, wala naman talaga nangyayari doon. Worries lang yun. Tama? Ngayon, Sunday, ang pinag-aalala mo, next week pa. Diba? Ano tawag sa ganun? Nawawalan ka ng peace kasi pinoproblema mo next week pa. Tama ba? Di mo nga alam kung buhay ka pa next week eh. Pero sa totoo lang, church, in his loneliness, ni-review ni Jeremiah yung kanyang experiences.
he began to reevaluate his situation. At ito yung nagdala sa kanya doon sa feeling, church, yung feeling na, nga no, di ba? Kapag nandun ako sa ganung kalagayan, pero naalala ko naman, napakabuti ng Diyos sa akin. Di ba? Ganun yung naisip niya eh. At naalala ko, na sa kanya, laging may pag-asa. Na, church, isipin nyo to, i-reevaluate your situation. Okay, na kung si Lord ay sinamahan ka sa mga problema mo, nalampasan mo yan kahapon, anong dahilan para iwanan ka niya ngayon? Amen? Kaya tingnan nyo sa verse 21, sabi niya, "This I recall to my mind." Naalala niya, "Therefore have I hope." Naalala ko lahat yun na naging mabuti ang Diyos sa akin. Amen? Pansinin nyo yung word na "this." I recall. The word "this" helps us to understand that he is still wrestling with some things in his mind. Nagkakaroon talaga ng battle sa mind niya. In verse 18, naalala niya yung kanyang mga problema, which caused him to lose hope. Pero sa verse 21 naman, naalala niya rin something that caused him to have hope. Grabe, dalawang talaga naglalaban sa mind niya. Kasi sabi sa verse 21, "This I recall." Doon sa verse 18, sabi niya, "These afflictions," ito mga problema na to, nawala na yung pag-asa ko, yung lakas ko. Diba? Pero sa 21 naman, "This I recall." Well, church, ano yung na-recall niya? Na-realize niya, yung kanyang past din naman. Diba? Remembering the past sa mga ginawa ng Lord sa atin. The idea here is that his very weakness caused him to return to God. Na alam naman niya na nandyan lang ang Lord to supply the strength na kailangan niya. Ito yung church, imagine niyo yung kwento ng prodigal son. You remember? Diba? In verse 21, sabi niya, "This I recall." Ito po, church, ay picture din ng story ng prodigal son after na hingi niya yung mana niya, buhay pa yung tatay niya, hiningi na niya yung mana niya, tapos nilustay niya lahat yung pera hanggang sa naubos lahat ng kanyang kayamanan at umabot siya doon sa nagpapakain na lang siya ng baboy. Diba? Meron nga joke eh. Sabi, kung ako yan, kakainin ko yung baboy. Kasi wala na siya makain eh. Tama? So, ito po yung picture na to. "This I recall." In Luke 15, chapter 17, sabi dito nung prodigal son, when he came to his senses, bumalik siya sa katinuan. Sino dito yung naniniwala na ang tao o ang anak ng Diyos na nagwa-wonder, wala sa katinuan? Wala sa katinuan. Kasi sabi dito, he came back to his senses. Naalala niya. Bumalik yung katinuan niya. Naalala niya, bakit ba ako nasa ganitong kalagayan? Bakit ba ako nasa ganitong sitwasyon? Nando sa bahay namin, kumpleto kami ng pangangailangan. Kumakain kami ng baboy. Pero dito, nagpapakain ako ng baboy. Diba? Nandito ako. Starving to death. And when he came to himself, ito yung sinasabing, he came back to his senses. This simply means that he recalled and remembered how good yung kanyang father. And he need to return home. Church, baka naman kailangan mo lang manumbalik o kailangan mo lang bumalik kay Lord. Story po nitong sa Lamentations is the story of Israel's disobedience to God. God has given them the choice either to live a life of enjoyment or a life of, suffering. Pero ganun pa man, talagang church, God is good. Napakabuti ng Panginoon sa atin. In verses 22 and 23 of Lamentations chapter 3, ito yung sinasabi na talagang God is gracious. God is gracious. In verse 22 says, "Through the Lord's mercies, we are not consumed." Buti na lang. Nandyan ang habag. Nandyan ang biyaya ng Diyos. Diba? Because His compassion fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang pag-ibig at awa
the love and mercy of God ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan. Church, kaya ka still standing at this very moment. Kaya ka nananatiling nakakayanan mo yan at nakatayo. Yan ang dahilan dahil sa biyaya ng Diyos. Diba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, lagi mo siyang aalalahanin, church. Kung bakit hindi tayo lubusang nalipol, araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Wow! For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, ano paman o sino paman, church, no one, nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Wow. Kaya ito yung sinasabi nating the compassion, the mercies of God. Alam nyo, yung word na mercy, alam mo, in Hebrew, it's a noun translated to loving kindness. Pag binasa mo siya, church, even just in Old Testament, it was repeated at least 30 times. Diba? Ang ibig sabihin ng mercy is loving kindness. It's a very expressive word that conveys all the ideas of love, grace, faithfulness, goodness, and devotion. It means to be moved the heart or in the heart out of love for another. Amen? Ito po yung picture ng grace of God actively moving in the life of the believer. Yun po yung sinasabi na the mercies of God. And then you see, compassion is a word of action. If you have a compassion, may kasama yung action. Contrary po ito doon sa belief na sympathy lang siya. Kasi ang compassion, it causes us to do something. May gagawin ka talaga. Kaya, di ba, si Jesus, ang sabi ng Bible, He was moved with compassion. As ang resulta nito, nagpagaling siya ng mga may sakit. Di ba? He fed the hungry, cast out demons, and of course, He died on that rugged cross. Well, church, papansinin mo, doon sa ating text ngayong umaga, Lamentation chapter 3, verses 22 to 23, merong pinopoint out dito si Jeremiah dalawang bagay concerning the mercies and compassion of God. Number 1, sabi niya dito, the mercies and compassion of God, they fail not. Dapat lagi po natin yung iniisip at inaalala. Kasi sabi ko nga, nag-iisip ka na rin lang, di ba? Kaysa mag-isip ka ng problema, isipin mo na lang yung goodness ng Lord. Isipin mo na lang ang kanyang compassion and mercy, it fails not or they fails not. Kasi dito po sa verse 22, this verse speaks directly to God's ability, which simply means that God cannot change. Siya yung Diyos kahapon, siya yung Diyos ngayon, at siya yung Diyos bukas. Okay, hindi siya magbabago. In Malachi chapter 3 verse 6 says, "For I am the Lord, I change not." So it's good to know, church, it's good to know that God never fails to be compassionate. Okay, again, pag sinabi natin compassion, ito yung something na meron kang gagawin. You need to act, you need to move. So may gagawin ng Lord. Naniniwala ba kayo na may gagawin ng Lord sa buhay mo? And they fail not. Hindi magbabago yun, church. And of course, in verse 23, it says, they are new every morning. Wow. Araw-araw, it seems that God is looking for some way to demonstrate His love for us each new day. Araw-araw, gumagawa ang Diyos ng paraan kung papaano ka pasasayahin. Amen. Every morning, sabi, we have fresh compassion from God. Well, siyempre, kasama na dyan yung pagising mo sa umaga, the breath of life, di ba? Yung ating hininga, buhay pa tayo hanggang ngayon. Yun nga, sabi ko, nalampasan natin yung COVID, di ba? Siya ang nagsusupply ng ating buhay, ng ating hininga. Siya nagsusupply ng ating mga needs. Well, it simply means that His loving kindness and compassion, loving kindness, His mercy, and His compassion can never be exhausted.
Paggising natin sa umaga, we find new resources to encourage us. Alam natin, mahal tayo ng ating amang nasa langit. And of course, yung kanyang compassion, yung kanyang mercy, they fail not. It's new every morning. Pag sinabing new every morning, church, kung ano man yung mga nakalipas, past is past. Let bygones be bygones. Praise God. Pasalamatan natin ng Lord because today is a new day. Amen? Araw-araw, merong fresh na blessing si Lord sa'yo. Amen? Today is a new day. Hindi mo na ulit makikita yung September 10 bukas. Amen? September 11 na bukas, bago ng araw yon. At sa bawat araw, may bago si Lord na ibibigay sa iyong pag-asa. Araw-araw, may ibibigay si Lord sa iyo na bagong kalakasan. Amen? Kaya yun yung sinasabi natin, He is new every morning. Asahan mo ang Lord sa araw-araw. Siya ang bahala sa iyo. So tomorrow is just another day. Not same as yesterday. Ano man yung mga difficulties, unique yun para dun sa araw na yun. Pero tapos na yun. Amen? Alam ng ating Father, alam niya kung paano tayo bibigyan ng fresh, new mercies and compassions na kailangan natin sa araw-araw. Kaya sabi sa verse 23, great is thy faithfulness. The word faithfulness means firmness, fidelity, steadiness, and steadfastness. Kaya, church, ang ibig sabihin nito, we can depend upon our God, our Father in heaven, because He's faithful. Nga lang po, kadalasan, tinitingnan natin yung ating mga problema at yung mga sarili natin, at pag na-discourage tayo, gusto na nating mag-give up. Gusto na nating mag-quit. Pero, araw-araw, sabi sa verse 23 in Tagalog version, araw-araw ipinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba na napakabuti ng Diyos? Tanong mo sa katabi mo, nakikita mo ba ang kabutihan ng Diyos? The air that you breathe. Di ba? Humihinga ka pa nga eh. Tanggalin lang ng Lord ng isang oras ang hininga na yan. Ewan ko lang. Di ba? Napakabuti ng Panginoon, church. Mamaya, pag uwi mo, masarap ulam mo. Amen? Poprotektahan ka ng Lord. Amen? So, God supplies more and more and more of His love today, tomorrow, and forever. Alam niyo, si Prophet Jeremiah says, God's merciful love never fails. His love is like a bottomless cup of coffee. Di ba? Nakainom na ba kayo ng bottomless iced tea? Served fresh every morning? O nakakain na ba kayo sa eat-all-you-can breakfast? Di ba? Ganun si Lord every day. So since God's compassion starts fresh every morning, you will never reach a point where His love runs out. Church, this doesn't mean na minsan sumasablay ka, 'di ba? Hindi nakadetermine yung ating weakness, hindi nakadetermine yung ating kahinaan, hindi nakadetermine yung unfaithfulness natin even doon sa faithfulness ng Lord. Great is His faithfulness. God is faithful. Tandaan niyo po 'yon. His compassion and mercies never fail. Kaya, church, let me encourage you today. Baka iniisip mo nang mag-give up. Let me encourage you, continue fighting. Continue fighting. Isipin mo, lahat ng mga battles mo belongs to the Lord. All your battles belong to the Lord. Diba? Maaring there's a battle in your mind. 'Di ba? Sabi nung isang sabi dito sa kaliwa, sumuko ka na, wala ka ng lakas. 'Di ba? Wala ka ng hope. At ang masakit doon, yung hope and strength na 'yon,
Ina-attribute niya kay Lord. Parang biniblame niya doon si Lord sa kalagayan niya. Pero on the other hand, sinasabi niya, pero hindi. Pag naalala ko naman yung ginawa ng Lord sa akin, yung kabutihan ng Lord sa akin, di ba, yun ang dahilan na alam ko na ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng Diyos, yung kanyang mercy, yung kanyang compassion, they failed not. Doon ako nagkakaroon ulit ng pag-asa. Naniniwala ka ba, church, na may pag-asa pa? Amen? Naniniwala ka ba na yung problema mo matatapos din yan? Amen. 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 Naniniwala ka ba na pag umasa ka kay Lord, mare-restore yung lakas mo? Amen. Naniniwala ka ba na kay Lord may hope? Amen. Wala, church, eh. Let me ask you this last question. Saan ka pupunta kung wala si Lord? Saan nga ba? You remember, tinanong ni Jesus si Peter, Peter, iiwanan mo rin ba ako, kagaya ng iba? Sabi ni Peter, saan naman ako pupunta, Lord, pag iniwanan kita? Nasa iyo ang lahat. Amen. Kaya, church, balik ka na kay Lord. Balik na. Baka naman yun lang ang nangyari. Baka yun lang naman ang dahilan. Alam mo, nandyan lang naman si Lord eh. Isa yan sa araw-araw na nag-e-encourage din sa akin. Alam ko, nandyan lang si Lord. Nandyan lang yung source ng lahat ng kailangan ko. All I need to do is to humble myself before Him. Seek Him. Pray. And turn from my wicked ways. At alam ko, nandyan siya. Dinidinig niya lahat ng mga prayers ko. And let me encourage you today to do the same thing, church. Sabi ni Jeremiah, and it humbled in me. Huling tapik na po sa katabi mo, sabi mo sa kanya, balik ka lang kay Lord, nandyan lang siya. Nandyan lang siya. Amen? Amen po ba? Nandyan lang siya. Nandyan lang siya. His compassion never fails. His mercies never fails. May natutunan po ba tayo ngayong umaga? Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, pwede po tayo tumayo sandali. Doon po sa sermon natin ngayong umaga, marahil siguro nakarelate ka, nakita mo yung sarili mo. Minsan, sabi mo sa sarili mo, wala na akong lakas. Gusto ko nang mag-quit. Parang nawala na rin yung tiwala ko kay Lord. Parang iniwan niya na ako. Ayoko na nga mag-cell group. Ayoko na nga mag-church. Ayoko na makipag-fellowship sa mga kapatiran. Ayoko na. Ayoko na i-share yung word. Ayoko na mag-win ng soul. Pero hindi ko magawa eh. Sabi ni Jeremiah, nag-uumapaw dito sa puso ko. Hindi ko magawa. Kasi alam ko din naman, at tuwing naaalala ko din naman yung goodness niya sa life ko, na hindi siya nagpabaya. Hindi niya ako pinabayaan. Bumalik yung pag-asa ko. Amen. Church, close your eyes for a moment. Alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo. At yan ang maging baon mo para bukas. Alalahanin mo naging mabuti ang Lord. Hindi siya lumayo. Tayo ang lumalayo. Ano man yung problema mo, simple lang kay Lord yan. Ang sabi niya, is there anything too hard for me? Simple lang kay Lord yan. Pero hinihintay ka niyang bumalik sa Kanya. Hinihintay niya manumbalik yung katinuan mo. Diba? Go back to your senses. Alalahanin mo, merong amang naghihintay sa'yo. He's good. He's ready to supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Nandyan lang si Lord. Nandyan lang si Lord. Church,
I'm telling you, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi mo makakayanan yan. Hindi mo malalampasan yan kung hindi mo kasama si Lord. But, you can do all things through Christ, who supply all your needs and who supply all the strength that you need. Lahat ng lakas na kailangan mo, manggagaling sa Panginoon pagkasama mo siya. Amen? Kaya church, tiwala lang. Nandyan lang si Lord. His love and mercy, they fail not. They are new every morning. Great is His faithfulness. Amen.